Ayan, una-una po natin gagawin ay lagyan ko po ng suka yung ilalim. No, yung Tupperware. Ayan. Ayan po yung ating suka. So, lagyan na po natin ng... Ayan, ito lang po pala yung ingredients natin, guys, no? Yung asin at syempre yung ating suka. Ayan, ganyan lang po ako gumagawa ng daing po. Ayan, homemade. Homemade na daing. So, ganyan. So, ano ko lang para ma-melt-melt, no? So, ganyan lang po, guys. So, ilagay ko na po itong isda, yung ating galunggong, ganyan. So, may ano na kasi. Kasi ang tulong, ang ano po dyan, ang purpose po ng vinegar, guys, ang suka, ay siya po yung nag-preserve po ng ating isda. Mas mabuti na yung kinakamay po natin. So, wag na po kayo mag-alala kasi yung sa ilalim po ay may lasa na po yon ng asin. So, ito lang po kinagandahan, guys, pag tayo lang po yung gumagawa ng laing po na isda, at talagang hindi maasahan po nyo po na hindi po siya maalat, no? Yung saktong-sakto lang po talaga yung panimpla. Ayan, so, ganyan po. So, same process lang din po. Ayan, so, alternate lang po natin, no? Yung buntot sa kabila, ganun po. Ayan, lagyan pa natin ng isa pang isda para pareho po yung kanilang. Ayan. So, lagyan na po natin ng asin. Asin lang po at suka yung ginagamit ko po, guys. No? Konti lang po. Kasi, alam nyo naman, tayo, yung may mga edad-edad na po tayo, so, kailangan po natin ng, yung mga kinakain natin, hindi na siya gaanong maalat, diba? Kasi, hindi po kinakaganda ng ating katawan yung mga maalat na pagkain, guys. So, kaya minabuti ko na po kasi gumawa po ako ng daing na dito lang po talaga sa bahay para yung masisiguro po natin yung quality. O, di ba? Yung quality. So, hindi siya masyadong maalat, yung kaya lang, no? So, kasi napakasarap naman po kasi, guys, yung kakain ka may yung parang appetizer na po yung ating kinakain na daing. Ayan. So, dahil sa hindi siya, o, di ba? Dito, guys, hindi ko pa nilalagyan ng asin. So, kumbaga, ito lang po. Ayan. Ayan. Ulitin na po natin yung same process. Ayan. So, dito sa taas, guys, medyo marami na po yung asin. So, wag po kayong mag-alala dahil nilalagyan pa po natin yan ng suka. Ayan. Nilalagyan po natin yan ng suka. Sorry po, guys, wala po kasi tayong videographer. Kaya yung isang kamay, nakahawak ng phone, yung isa gumagawa. Ganon. Ayan. So, medyo marami pong suka, guys. Diba? O, ayan, ganyan lang po. O, diba? Maya-maya yan konti, guys. Puti na yan dahil sa suka. At natunaw na din po yung ating asin. O. So, ganyan lang. Ano lang. Para lang naman maano po yung ating suka. Ganyan. Tapos bukas yan ng umaga, simula ko na po yung ipapatuyuin sa araw, no? So, ganyan. So, yun lang po, guys. Bukas, papakita ko po uli yung magiging outcome po nito. Thank you for watching. Don't forget to follow for more videos. Bye-bye! Hello po, guys. Good afternoon. Ayan, for today's video, guys, isi-share ko po sa inyo kung paano po ako gumawa ng daing na isda. Ayan. So, ayan na po yung ating isda, guys. Ito. So, galunggong po yan. Medyo malalaki po, no? Ayan. Malinis na po talaga yan.
Ayan, hiniwa ko na rin. So, dahil sa hindi natin pwedeng ipakita yung ating panghiwa, so ayan, mas minabuti ko na pong slice na po, at saka ko po ipapakita po sa inyo. Ayan, una-una po natin gagawin. So, ayan, yung video ta. Layo mo sa katotohanan. Uy, may 4K views na ako sa YouTube. Saan? YouTube. 4K views? May 2.2 ba yun? 2 point, basta something. May 4K views. Yung mga walang silbi na video. Walang silbi. Ano ba yung maraming views? Puro lang kalukuhan. Ano ko dito? Ano magiging views nito? Ayan, ang init. Diba guys, ganyan.